Yung, di ba, sa dati kong trabaho, yung mga ano, ang laki ng nakuha ko. Nasa halos, nakakapagtaka. Mas malaki pa yung, ano, yung sa salary. Sa bagay, mas malaki siguro sahod kasi dun. Yun! Ilang araw na naman tayong nagpahinga sa pagbablog. Tamad talaga no? Minsan kasi pagka biyernes, alam nyo yun, parang nakakatamad na parang gusto mo na lang mag-relax Tapos na yung trabaho, gusto mo na lang maghilata, syumat. Tapos pag Sabado ng gabi, gano'n naman, iba na naman. Meron tayong mga ganap, tamad lang no? Ang daming excuses. Pero, follow nyo ako sa aking Facebook. Onti na lang, magte 10,000 na tayo. Ay, sa wakas. Last year, 6,000 lang yun Matagal na time siyang na parang na-stuck sa 6,000. Ngayon lang siya umangat. Yun, tuloy-tuloy naman. Ngayon, 300 followers na para maging 10,000 tayo. Para pagka, kunyari nag-comment ako sa isang, post, nakalagay na doon, Brandon Boy, tapos open close parenthesis, with 10,000 followers. Shit! So wakas, naging 10,000 na rin. Wala pa pala, onti pa. Kaya follow nyo ako yung mga nasa YouTube, no? Medyo tayo doon tayo nagpo-focus ngayon Kasi maganda bigayan ni Meta. Picture lang kumikita na. Pero ang problema nun, ang diretso nun, sa sa PayPal. Hindi siya yung tulad nung na sa bangko ko, sa YouTube. Price lang. Yung ginagamit ko ngayon pag pumasok siya sa PayPal, yung bayad ni Meta. Yun yung mga pinababayad ko ng mga Netflix, Spotify, yung mga yung mga bayarin online, pwede mong gamitin yung PayPal. At pwede ka ring bibili ka ng Amazon, yung mga ganyan. Marami naman siya pwedeng paggamitan. Yun nga lang, hindi mo siya mababayad sa mga bills na yung mga dito. Kasi bangko kailangan mo dun Nga pala, today is Sunday. Pupunta lang ako sa sa Canadian Tire. Mag-aano tayo? Bibili tayong tubig. Wala tayong mineral water. Mineral water ba yung tawag dito? Kasi sabi nila, yung mga tubig dito sa gripo naman daw, pwedeng inumin. Kaya lang ayoko minsan kasi pagka binubuksan mo yung yung gripo, kulay puti na ewan. Sabi ko ayoko inumin to. Mamaya sabi na malinis siya, pwede inumin. Para sigurado dito na tayo bumili na tayo, magkano lang naman. Saka isa pa yon sa pinababayad dito sa pagbili ng tubig. Yung ko lang, yung parang points ko sa pagka nagagas dito sa Canadian Tire. Malaki kasi yung yung points pagka nagagas ka sa Canadian Tire. Talaga, parang may money back siya, may money back. So yun yung pwede mong gamitin pambili sa sa Canadian Tire na store. Kaya pwede mo rin siya ipambayad ng ng tubig. Ito pa nagagamit. Ano pa ba? Hindi, ang gagawin ko talaga magagas ako Sinabay ko na lang tong tubig. Tapos nga pala, ganina nagpagupit na rin ako kay Marlon D. Para naman tayo, pangit. Humahaba na, panot dito, tapos humahaba sa likod, ang pangit tignan Nagpagupit na ako bago bumalik sa trabaho bukas. At least kahit pa paano, clean cut tayo. Ay, nga pala, itong itong kagahapon, Sabado, meron tayong ginawa na in-interview tayo ni ewan ko kung tama yung pagkakabigkas ko, si Wei Chen Zhang. Parang photographer siya na gumagawa rin siya ng mga mga istorya na feature niya na rin sa mga photography niya si Mayor, yung Mayor dito. Basta yung mga nagbi-business dito. Wala lang, minessage niya ako nag-comment yata ako sa isang picture niya. Tapos minessage niya ako na kung pwede raw ako bang para ma-feature daw sa kanyang photography. Mahilig siya sa photography, saka rin siya. Maganda na rin. Siya ni Mayor. Medyo closeness niya si Mayor. Tinur pa raw siya ni Mayor sa kanyang sa kanyang office. Ay ko, no problem. Yun, tapos nagkita kami sa dito sa may si Angela, yung yung parang rito, yung coffee shop. Tapos sa ilalim nung sa may downtown. Sa ilalim nun, yun yung yung studio nila John, saka ng aking kapatid, yung tattoo studio nila. So doon ako in-interview. Gusto niya nga raw interviewin din si John kaya lang busy. Para maganda rin, parang exposure din kasi yun kung kunyari sa business nila ni John, yung sa tattoo niya. Siyempre pinupost kasi yun sa People of Brandon, kung saan pinupost about dito sa Brandon. Kasi parang ang pinaka-focus nung ni Zhang yung para promote yung Brandon as a whole. Kung meron siyang pagkakataon na
ma-interview yung mga tao, yung mga nagbi-business dito para lang ma-promote yung Brandon City. Para syempre, ano rin yun, dagdag rin yun sa ano ng mga outside Brandon, di ba? Malalaman nila na, uy, meron palang ganitong shop dito, meron palang ganitong shop doon. No, nagki-cater pala si Brandon ng mga ganito, ganyan, no. Makikita ngayon dun sa ano niya, sa ginawa ni Miss Zhang, di ba? Tulong lang din tayo. Ako naman yung in-interview naman sa akin yung tungkol kung bakit daw ako napunta rito, yung mga usual na tanong. Saka paano mo mare-recommend yung Brandon sa ano sa ibang tao outside Brandon, outside the country. Ayun nga, sinabi ko meron tayong YouTube saka Facebook channel para ano naghihikayat tayong pumunta rito sa Manitoba, Brandon City. Yun lang naman. Papasok tayo dun sa ano sa Canadian Tire. Mamaya na lang, tuloy natin mamaya. Yun! Sakit na tenga ko, visit. Grabe ang lamig. Sakit sa tenga. Tumagal lang ako ng onti dyan sa may gasolinahan eh. Bumili ako ng extension cord para sa aking black heater. Tapos, 3 tubig dito sa may Canadian Tire. Yan yung sinasabi kong Canadian Tire. Yan. Tapos, binayaran ko nasa $25. O, tingnan nyo yung points ko sa aking triangle card, 23. O, di nakatipid tayo ng $23, di ba? Pero yun, o nga pala, meron lang akong gustong i-ano sa inyo. Yung, di ba, sa dati kong trabaho, yung mga ano, ang laki nang nakuha ko. Nasa halos $8,000 ang nakuha ko sa aking dating trabaho. Bali nasa 1.5 yung ano pa lang ako nung ako'y hourly, yung nasa production ako. Pero yung malaki nakuha ko, yung sa salaried na ako, yung nandun ako sa bago kong trabaho. Nakakapagtaka, mas malaki pa yung ano, yung sa salaried. Sa bagay, mas malaki siguro sahod kasi dun. Tapos isang taon lang ako dun yung sa salaried na yun. Pero yung nakuha ko, malaki. Pero yung nakuha na yun naman, pera mo siya na hinuhulugan tapos dinadagdagan ni para sa pension mo kasi yun. Pwede mo siyang i-cash, pero mas maganda mo na lang, ilagay mo na lang sa iyong RRSP. Kasi para sa pension mo yun eh. Pwede mo kasi yung i-transfer sa bago mong employer or sa sarili mo na lang. Kailangan natin yun para sa retirement natin yun, di ba? Kaya lalagay natin sa RRSP. Mahalaga yun, mahalaga. Lalo na nagkakaedad ka na. Pero nagulat lang ako kasi karamihan ng mga dati kong kasama na umalis diyan sa company ko. Ang liliit lang na nakukuha nila tapos ilang taon na sila diyan. Samantalang ako, 3 years lang, ganun na kalaki yung nakuha ko. Iba siguro rin talaga pagka yung dun sa salaried na position. Kasi yung mga salaried, yun na yung hindi na siya unionized. Ang mga mga supervisors, mga nasa admin, mga ganyan. Kaya wala lang, nagulat lang ako. Maganda sana kung kasi sarili mong pera, pwede kang pera mo na pwedeng panggastos, kaya lang siyempre unahin natin yung future natin, di ba? Kaya diretso yun sa RRSP. Hanggang ngayon masakit pa rin tayo ako, naninigas ngayon, -24. Malamang feels like mas mataas. Siguro mga nasa -30 ganyan. Gabi na naman. Bukas bakbakan na naman sa trabaho. Pero ayos lang. Kahit pa paano tayo, sumusurvive. Nakakasurvive tayo dito sa Canada. Kasi alam mo naman, hindi natin na-experience yung mga ganitong weather, yung mga ganitong mga nangyayari sa atin, panibagong trabaho, nawalan ng trabaho, mga ganyan. Yeah. Sa Pilipinas, hindi ko na-experience yung mga ganyan kasi alam mo yun, parang ka lang, na-tied ka na lang sa isa mong trabaho na iniisip, akala ko nga dati, doon na ako tatanda sa social housing, pero hindi mo talaga ang kapalaran mo. Hindi mo masasabi, hindi mo madidikta, mababago at mababago. Pero yun lang ang ating video ngayon. Binalita ko lang sa inyo yung nakuha ko sa dati kong trabaho na akala ko wala na akong makukuha. Meron naman pala at malaki pa. Ang dilim na, hindi ko alam kung nakikita nyo pa ako. Yun lang, sige na. Ito kayo papasok na, lamig. Like, share, subscribe yung mga ganun. Sige na, paalam.